So, ayun po, nagtitimpla ng juice. At saka po nagbigay ng tubig. O, di ba? but anyway, attorney, nung pong mag-aral kayo ng abogasya, kasi parang medyo nagulat yung ibang taga-showbiz na lawyer na pala kayo. So from the start ba, talagang plan nyo na pumasok sa politika? Did I study to enter politics? Yeah. That's the Something question? like that. Yeah. No. I entered law school to become a better person. Katulad din po ninyo, ako ay kuminsan nagugulumihanan na sa nangyayari sa balita. Tingnan nyo ngayon araw-araw may hearing. Araw-araw you have to keep up. Pero dati pa, manunood lang ako once in a while ng hearing. May utak naman ako na tao, Ateneo graduate naman ako, pero hindi ko maintindihan yung conversation. Kasi, hindi naman simple. Hindi naman simple. Hindi ko minsan nga may tao matalino, hindi alam ang lahat ng departamento ng gobyerno, halimbawa. Diba? So I studied law to become a better public servant and to become a better person. And also, para maintindihan ko yung kaganapan. Kasi if you remember, kahit nung Pinoy time pa, ang dami na nagbabangyan, nagsimula na pinasok na ng Viber groups natin yung mga usapang politika. So sabi ko, I have to end this ignorance of mine. Kaya ako pumasok sa law. I'm not saying na kung wala ka sa law, ignorante ka. Pero ninisip ko na kung papasukin ko na rin lang, papasukin ko na yung most methodical way of learning government instead of pupulot-pulutin ko kung saan-saan. Eh, di sa law school na lang. Thank you, attorney. Po. Attorney, wala kang plan na magsulat ulit ng kanta and i-revive kahit pa paano yung career mo as a singer? Lagi pong naitatanong sa akin yan, tulad po ng sinagot ko, lahat ng kinanta ko ay bunga ng inspirasyon. So kapag nandyan yan, like ngayon, may pumasok sa akin at nabuo ng kanta, gagawin ko pa rin naman. Pero to do it deliberately, kung gana lang ang pag-uusapan, parang wala siya ngayon sa aking, Dahil ako, I believe in doing one thing at a time, Pero kung dumating po, hindi ko naman tututulan yung inspirasyon. Okay po. Salamat po, attorney. Thank you po, Thank you. Thank you, Miss Alde. Okay, from Miss Gemma of Manila Time. Gemma. Hi, attorney. Hello po. Afternoon. Hello po. First question is, wala mo ba kayong planong paigsiin yung attorney Jim Bondoc pagpupo niyo sa Senate? And alternative name, alternative alias, or what? And second question is, pag-upo niyo ho next year, anong commission ang gusto niyo i-handle? Yung sa pangalan, bahala na po yung mga branding team. Meron naman kaming branding team. Ako, sumusunod na ako. I don't have a hand in the logo, yung tawag sa akin. May nagbinyag sa akin na senatorney. Natutuwa ako doon. Pero sa totoo, ako lang, nahihiya nga ako gamitin yung attorney. So, bahala na sila. I don't, hindi ko na pinapasok yun. Pero yun ang lalabas sa ballot. Jimmy Bondoc ang lalabas sa ballot. Oo. Katulad nga ng sinabi niyo, hanggang ngayon maraming nagugulat na abogado na ako. And I suppose you all agree it's an advantage, right? So dahil advantage siya, kailangan siyang medyo ipagsabi ng kaunti. So yun ang ginagawa ng team namin. Kung ako lang po, siyempre naiiyak ako dyan eh. Pero okay lang. Earn niya, you should be proud, di ba? The highest private title. Well, I appreciate that. Pero ang sinasabi ko lang, in terms of branding, sila na po bahala sa mga dahilan doon. Sa committee naman, I've always believed that health is really our biggest problem. Kasi po, pagdating sa trabaho, buhay ka pa naman eh. Diba? Pagdating sa good governance, kahit may corruption, although anti-corruption ako, pero buhay ka pa naman. Pero yung health, na talagang namamatay ang mga tao or nagkakasakit at nababaon sa utang, mabuti nga sana kung patay na lang agad eh. Buti tapos na ang problema niya. Pero ang dami pong tao, isipin mo, may iba akong kilala, 7 times a week mag-dialysis. Binibiro na nga ng kaibigan ko dati sa PAGCOR na
magpakamatay na lang kaya kayo. Pero pabiro at tumatawa naman yung pasyente. No? Pero isipin mo, 7 times a week, tas hindi na ma-cover yung kanyang number of dialysis treatments. Dumami na ngayon ng konti, pero hindi pa rin sapat. Okay, sa PhilHealth nga, may mga limit dun sa babayaran sa ospital. I think at the very least, health care should be free. So gusto ko po doon, gusto ko makiupo kay Senator Bong. Thank you, Ms. Gemma. Next is Yuan Santos of Business World. Hello, Attorney. Good afternoon. Ayun. Opo. My question is, with regards sa mga, you are a senatorial aspirant. So, sa mga tumatakbo ngayon, from administration o hindi man sa administrasyon, what do you think? Ano meron ka na wala sila? Good looks. Hindi, biro lang. Alam niyo po, huwag niyo na gamitin yung good looks. Pampasaya ka lang sa inyo. Ang nakikita po ng iba na disadvantage sa akin ay ang kakulangan daw ng karanasan sa public life. Pero baliktad na baliktad po ang tingin ko doon. Tingin ko po yun ang advantage ng isang katulad ko. Yung bagamat may alam naman po ako sa government dahil 6 years din ako sa PAGCOR, na by the way, wala ang ibang senador. No? Hindi nila alam yung plantilla position, kung paano ang administrative processes, kung paano mag-procure. Hindi alam ng iba yan. No? Pero bagamat may alam ako doon, wala po akong alam sa mga kalakaran nila na nakasanayan. And that is my biggest advantage. Kasi ayaw kong alamin. Ayaw kong alamin yung kalakaran nila of trading horses, ika nga, yung mga palitan ng pabor. Gusto ko pong upo doon na may malinis na pag-iisip at malinis na konsensya at talagang gumawa lang at mag-amyenda lang ng mga batas na talagang ikakamputi immediately ng mga Pilipino. So yun ang wala sila. Yung kawalan ko. Attorney Jimmy Bondo, hello po. Edge, meron na po ba kayong jingle for your campaign next year? Or kung may jingle na po, ano pong title? And kayo din po ba yung kakanta nito? Alam nyo, ang dami na naming pinag-usapan na jingle, slogan, pero sa totoo lang po, balik ng balik sa Let Me Be The One. Sa totoo lang, hindi siya, it's unavoidable. Ang dami na po namin ginawang slogan na iboto ang bago, nasa bundok, maaarok, kung ano-anong ganun. Pero kapag ako po ay nagsasalita sa mga gantong pulungan, pag sinabi ko lang na, halimbawa, nag-speech ako, tapos sa dulo, kaya tandaan nyo po, sa 2025, let me be the one. Yes. Okay na nyo. Di ba may reaction eh? Kasi, that is a product of years. Of my other practice. So I choose not to undo it. I don't want to reinvent a working wheel. So let me be the one. Let me be the one. And my last question po, ito po yung, as a pageant vlogger po kasi ako, so every candidate or pageant beauty queen, ito yung tinatanong sa kanila. Okay. So, Attorney Jimmy Bondo, why should you be our next senator? Bakit po kayo kailangang iboto namin, of course, especially ng mga millennials, bakit kailangan po tayong maging senator? Bagamat ang mga prinsipyo ko ay Duterte principles, ako na po ang makikita ninyong pinakamalapit sa gitna. Ano po ang ibig ko sabihin sa gitna? Ako po ay gagawa ng batas at boboto para sa mga batas na ikabubuti talaga ng lahat. Dahil ang loyalty ko talaga ay sa Pilipino, sa Pilipinas.
sa lahat po ng mga, ngayon pa lang ako nakikilala, malalaman po nila by looking into my track record na wala ho akong kahit ano na bahid ng korupsyon. Kahit ano. Kahit na walang 1,000, wala silang makikita sa akin. Wala rin po akong utang na loob in terms of money sa kahit anong pamilya. So kung gusto niyo po makahanap talaga ng patas, nagagawa talaga ng batas sa ikakabuti niyo lang. At hindi gagawa ng ingay, ng away, siguro po ako na yung pinaka malapit or best bet ninyo dyan. Dahil dyan, iboboto kita. You just made my day, Edge. Pero totoo po yun walang charot yun. Totoo po yun. Follow-up question from you, one of these viewers. Hello, attorney, second round to. Second. So, kung ikaw ay mapagbibigyan ng upuan, ng chance na makaupo sa Senado, ano ang unang issue na gusto mong i-address? So, thank you. Opo. Well, sinagot ko rin yan kanina, but I think ang gusto kong i-address immediately, yung pinaka-doable is yung anti-hospital detention talaga. Yun. Hindi, I appreciate the question. Gusto ko nga yung tinanong mo ulit para maidiin ko talaga kung ano yung unang-una. Ayoko, kasi alam mo yung path of least resistance is, sometimes it's underrated. Kung minsan okay din sa path of least resistance. Huwag na tayo makisali dun sa mga masyadong makontrobersya. Ito po, immediately po, gaganda buhay ng mga Pilipino dyan. Isipin mo ba naman, matitigil mo yung pagkakakulong ng may utang lang? Alam naman natin, no one should be imprisoned for a debt. Diba? So, yun ang una. Thank you. Here, another question from Jojo Panaligan. Your attorney. Hi, attorney. Ay, ito pala. Pero mas gusto kong kanta mong tuwing umuulan kaysa Let Me Be The One. I know you and I know you. Tuwing umuulan Yes. sa loob ng puso ko. Mismo, mas maganda. So, anyway, attorney, anong masasabi niyo dun sa mga tumatakbo na mayaman na yun ang ginagamit nilang leverage, na mayaman na ako, hindi ako magnanakaw o gagawa ng dahil may pera na. Alam mo, it's just a question of totoo ba yun o hindi. Yun lang naman eh. Totoo naman na merong mayaman na dahil mayaman na, hindi na magpapayaman. Pero iba naman, mayaman na, pero yung kanilang lust for more money is there. Kaya nga sila yumaman eh. So kailangan hindi isang bulto natin tingnan, isa-isahin natin. May mga mayayaman na tingin ko talaga gusto na lang mag-give back sa komunidad. Tingnan po natin dyan yung mga may takot sa Diyos. Yung mga totoong may takot sa Diyos, tingin ko, at a certain age, gusto na talaga mag-give back eh. Pero meron iba talaga na hanggang kamatayan, magnanakaw yan. May ganun talaga eh. So, isa-isa nang titingnan. Napaka-fair ng sagot mo. So, I think it's true, right? Hindi mo pwede sabihin na basta mayaman, itong gagawin. Hindi naman totoo yun. Last question ko, ano ang advantage ng age mo? Alam nyo, I'm proud to say that I look a bit younger than my age. I'm actually 49. Sabi ng iba, di ba, 48 lang, birthday bukas, di ba? Alam ko na yung joke na yan, huwag nyo nang gawin. No, but disadvantage ako minsan because not only do I look a bit young, pero I act young. I act young. Because I believe in being joyful. No? So kung minsan, disadvantage yung looking young. But I'm not as young as people think. But more important than age, importante yung wealth ng experience. Alam niyo po, ang experience, hindi naman porking 20 years ka tumagal sa gobyerno, experienced ka na. Experience nga yun, but in one aspect of life. Pero ang gusto ko pong ihain sa inyo, ang sarili ko, na ang karanasan ko po, malalim sa maraming aspeto ng buhay. Naging entrepreneur na po ako. Naging musician ako. Naging restaurant owner ako. Naging abogado ako. Naging public servant ako. And it has inculcated empathy in me. Mas meron akong empathy sa iba't ibang uri ng tao. Naging mahirap-hirap na rin ako. Hindi naman ako naging dukha. Pero umabot ako sa point na utang-utang na rin ako. Kaya ngayon, hindi ako mabilis humusga.
sa taong hirap na umuutang. Di ba? Yung iba parang, ano ba yan? Umuutang na naman. Hindi. Ako, I empathize. So, yun po, ang tingin ko ang aking wealth of, it is not the age. I think it is my experience in the different aspects of life. Thanks. Salamat po. Thank you, Joe. Attorney Tons? Hi, attorney. I'm attorney Ton, but I'm not a real lawyer. Ah, gano'n. Yes, it's just my story. Galing ah. I'm from DWIZ. Okay. Sir, my question is, since ang papasukin niyo po yung Senado, alright. Okay. Since papasukin niyo po yung Senado, sir, ano masasabi niyo doon sa ginagawang korte ang Senado? Well, it's wrong. It's wrong. I want to go on record saying that it's wrong. Hindi po korte ang Kongreso. Any house. Hindi po yan korte. Ilang beses yun ang narinig yung in aid of legislation, pero napaka-vague. Ang sa akin, dapat may determination kung totoong earnest sila in aid of legislation. Problema po, alam mo sa Latin, no, yung mga law students, alam nila yung qui custodian ipsos custodes. No? Who will police the police? Meron po bang nagpo-police sa Kongreso sa kanilang kalabisan? If you will notice, ang impeachable officers, hindi kasali ang congressman. Di ba? Ang ombudsman, pwede vice president, president, pwede ma-impeach. Constitutional commissions, pwede ma-impeach yung heads. Ang congressman hindi. Alam niyo po ba kung paano natatanggal ng congressman? Di ba? Hindi alam ng lahat yun, di ba? Vote of 2/3 yun. Then, sila-sila rin. Paano matatanggal? Pag may ginawang kalabisan. So palagay ko, we have to, kung magkakaroon man ng charter change, isa yun na dapat, no branch should be more powerful than the other. Ang presidente pwede ma-impeach, ang congressman hindi. Hindi rin pwede ma-recall. Dahil sa local government code, ang mga nare-recall lamang, mayor, yung mga local officials, governor, pero hindi pwede ma-recall ang congressman. So there has to be a check and balance. Ang pinopropose ko po, and I want to go and record, no? Yung kasama ko po sa PDP laban, si Attorney J.B. Hinlo, came up with this idea. Sabi po nila, yung Senado, dapat ipatawag din sa hearing yung mga nasa Quadcom. And if it creates a constitutional deadlock, then so be it. Because there's nothing in jurisprudence or sa batas na pinagbabawal ang pagtawag ng isang bahay sa kabilang bahay. Magtawagan sila. Kasi, kapag merong kalabisan, kailangan may sumutsot, huy, pwede, tingnan nyo niya. Diba? So, bakit hindi pwedeng tawagin ng Senado ang congressman and vice versa? I really think it's wrong. Huli sa lahat, dapat din linawin natin yung rules dun sa content. No, na hindi naman kasi dapat parang penalty under yung penalty of law. That's just a disciplinary measure. Hindi dapat, malinaw na dapat sa taong bayan ngayon na hindi pwedeng ipakulong sa kulungan ng isang resource person. Kalabisan po yun. Yun po ang palagay ko dyan. Lastly, sorry favorite topic ko ngayon yan kasi talagang masakit sa akin yan eh. Lastly, it's a waste of taxpayers' money. Ang dami nating kailangan ibang gawin. No? And besides, it is also creating personal friction sa mga pamilya dahil araw-araw na po tayo nakikinig ng hearing. Napapaya ang mga tao, ang mga reputations are ruined. Why don't they do it in the privacy of a court? Open court naman yan. Public pa din. Pero huwag naman televised. Diba? We are violating due process too much. And alam nyo, nananawagan ako sa inyo, kahit anong kulay nyo, pro, anti, wala akong pakialam. I-uphold po natin yung ang due process. Sir, another question is, since you're a lawyer,
ang naging issue lang naman dito sa Senate yung naging court is the issue of Alice Goo and of course yung the sexual harassment of the son of Ninyong Mula. If you're the lawyer of Alice Goo and no, not Sandro, the other party na naging nagsilbing court ang Senado, anong gagawin ninyo? Kung lawyer ako ni Alice Goo, Yes, and alam mo, yung kinasuhan ni Sandro. kaya delikado yan kasi baka gupitin tong interview na to at magmukhang pinaglalaban ko si Alice Goo. So, I would defer, no? Pero siguro para sa akin lang, merong court processes siyang pwedeng gamitin. Pwede siya mag-file ng certiorari for grave abuse of discretion. Pero bahala na siya doon. Kasi ako, wala naman akong opinion dyan eh. Para sa akin, dinggin nila. Dinggin nila. Pero yung kay Alice Goo, tingin ko sa korte nila dinggin. Although, tama din magkaroon ng Senate hearing kasi medyo of transcendental importance. Huwag lang ganun katagal. Kasi pag nakita mo na kung ano yung i-correct mo sa legislation, dalhin nyo na sa korte. Para mas madali. No? Alam mo, recently lang, pinag-uusapan nila yung sa AMLA kung bakit daw hindi pa pinapa-civil forfeiture yung mga pag-aari ng Empire 99, di ba? Pinag-uusapan nila. Sabi ko, ang totoong sagot, paano nila mapapailan? Puro kayo hearing eh. Kung dinala nyo sa korte sana yan, nagkaroon na sana ng determination that there were unlawful acts under the AMLA law that will give probable cause para ang CA ay mag-issue ng freeze order. Pero dahil nag-aksaya tayo ng napakadaming panahon sa TV, it went on too long. Di ba? Di yan, ang tagal ng freeze order. Pero again, on record, hindi ako nag-aabogado para kahit kanino dyan, kay Alice Goo o kahit kanino. Sir, one last question. Do you think yung di umano ay pagbabanta ni VP Sara is a national threat? Banta ba yun? Is threat to the national security? Banta ba talaga yun? Ewan ko. Alam mo, ang ganda ng wording ni Senator Bato na sa conditional threat. In short, pag sinaktan nyo ako, sasaktan ko kayo. It's not tasteful in the eyes of many. Pero is it a threat? Is it an illegal na threat? I don't think so. Was it emotionally charged? Definitely. Pero nasa naman yung, sa totoo lang, nasa naman yung, kung totoo naman yung gagawin yun, i-announce nyo pa sa TV. No, para sa akin, I pray for both parties. Nobody wants lives threatened. Pero I don't think we should overreact. I think even the overreaction is political. Even the overreaction is political. What we have to do is calm everybody down. Everybody calm down. No, wag na natin palalain. Magsasabi na ka ba naman sa pangalawang pangulo? That's not right. It's not right. Everybody calm down. Tumigil muna sila. 1 month lang, magpasko muna sila. Diba? Magbigayin sila ng gifts. Diba? Hindi, totoo. Bumalik sila sa pagiging tao. And I think this will be resolved. Okay. Sir, pahabol lang ng tanong pabor ba kayo kung tatakbo ulit si Alice Goo sa politika? Well, ako, I think out of a sense of decency, huwag niya nang gawin yun, di ba? Dahil in question na nga yung kanyang citizenship. Pero again, I will never serve as a lawyer for her, but there should be a final determination on her citizenship. Kasi ang nangyari, puro publicity, no? So ako, wala akong pakialam kung ano yung maging determination, but there has to be a final determination on her citizenship. Maganda rin yun because it will create jurisprudence. Kasi yung citizenship, panahon pa ni Grace po, lagi na lang tayo may issue. Ano bang citizenship? Ano bang natural born? Ano bang ganito? O di, gumawa tayo ng jurisprudence to serve as a guide for the bench and the bar. Thank you, sir. Ang dami ko pang gustong tanungin. Okay, isa pa. Anyway, Morley Alinio. I'm Marty. Hello sir, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, sir, kasi alam ko, tinitigan ko muna lahat ng mga tao dito. Lahat kami na taga-showbiz.
karamihan kami taga-showbiz. Ewan ko kung naitanong na po ito sa inyo. Sige lang Kung po. itataas po namin ang inyong kamay, isusulat namin ang inyong pangalan sa balota. At ilalaban namin po kayo sa aming puso at isipan para panindigan ang kayo ang manalo. Tanong, ano naman pong benepisyo o pangarap po ninyo o gagawin po ninyo para sa mga tulad namin taga-showbiz? Ang commission na bala kong gawin ay para sa atin. Musicians, hiwalay sa artista, hiwalay sa press, hiwalay. Bakit? Hindi nila tayo pwedeng ipagkumpol sa iisang uri ng tao. Ibang concerns nyo sa amin. So, kailangan may sarili kayong komisyon that takes care of your benefits, of your insurance, di ba? Minimum wage, employment rights. Di ba? Kasi marami po sa inyo, yung iba sa inyo, employee, yung iba, contractual. Freelance, di ba? Which is contractual. Linawin natin yon. And yung commission will give you free legal aid para pag meron kayong mga problema, hindi kayo nag-iisang kinaharap nyo, kalaban nyo isang malaking pahayagan or isang malaking network. Hanggang ngayon, sa totoo, kala natin na-resolve na after the ABS-CBN fiasco. Kala natin na-resolve na yung mga labor rights issues. Hindi pa resolved. It's not resolved. People still don't know if they are employees, if they are entitled to employees' benefits o contractual pa rin sila. Isa-isa silang magpa-file. Napakahirap. But if there is a commission per industry to take care of your concerns, one-stop shop, ikabubuti po natin lahat yun. So yun, kaya ko ipangako yun. Kasi that is well within the purview of the powers of a senator. Thank you. Thank you for that, Attorney. Here's Gemma, Attorney. Hi, Jimmy. Hi. How do you plan to overcome perceptions of inexperience? I don't. I leave that up to people. Kasi people will believe what they want to believe. Ako, I continue to present myself as who I am. Kung tatanggapin nila, okay lang. Kung hindi, okay lang. Ganun lang. My next question is what sets you apart from the other celebrity politicians or aspirants who have transitioned into public office? Well, I have administrative experience in PAGCOR, and it was a very high level, and it was under an excellent government. I also became a lawyer. Pero it wasn't long enough for me to forget my learnings from the performing industry naman. Therefore, ang utak ko po ngayon ay pumuputok sa dami ng karunungan ko both from the music industry and from public service and from the legal profession. So, magagamit ko po talaga yon. That is a unique combination na wala po dun sa iba. I'm not saying I'm better. Pero you said what sets me apart. Set apart doesn't mean better. Pero yun po ang difference. And then, sundutin ko lang po yun. What can you do to bridge the gap between your entertainment background and now going to the Senate? Alam mo, wala namang gap eh. Kasi ang Senado po mga representante, no? And they are supposed to represent unique sectors. As a matter of fact, gugustuhin ba natin na lahat ng Senado represents, let's say, the business sector lang, lahat sila negosyante? Pangit. In fact, the more unique and the more varying, the better. Mas magandang merong nasa health, merong nasa sports, merong nasa business, merong nasa music. So ako, kung doon ako ilagay sa hilera na yon, I would be proud to represent that sector only. Thank you po. Salamat po. Thank you, Gemma. Here's Miss Anne Vidan. Hindi ko alam kung may tatanong. Nag-uusap lang tayo, hindi ko alam kung tatanong. Tanghalang walang tanggihan pala to. Hello po, good afternoon po. Afternoon mo. Attorney Jimmy, tanong ko lang po, may advantage or disadvantage po ba if you're running like sa kabila or sa admin? Parang ganun po. Or parang naka-base yun sa sarili niyo pong kakayahan?
Ang pagtakbo ko under PDP Laban ay bunga po ng prinsipyo. Dahil I really believe in the PDP principles and traits. Bukod doon, it is a strong national party historically. While it might not be at its peak of power right now, it has always been there before EDSA. Nandyan na yung PDP. Ang lakas po niyan. So it's an advantage. Ang disadvantage po ng pagiging sa isang party ay may kalabang kang ibang party. But everyone has that. Kung ikaw ay nasa admin, sa PFP, o kung ano pa mang party, meron ka rin kalabang ibang party. Kapag independent ka, may kalaban ka din dahil wala ka namang makinarya. So I embrace all the advantages and disadvantages na dala sa akin ng aking pakikibahagi sa PDP Laban. Thank you for that. And attorney, how do you feel po like yung pinagdadaanan po ni BP Sara ngayon? As a lawyer, game or will you support yung mga case po na binabato sa kanya ngayon? Ako, I cannot speak for her. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte kagabi, kaya naman ni Inday. So, kaya niya yan. We can just provide moral support. Pero pag kinailangan naman ng legal support, malaki din naman kaming community na willing tumulong sa kanya. As a matter of fact, nag-aabang na ang napakadaming lawyers for VP Inday to finally elevate it into a legal discussion so that it will cease to be political. Kasi kapag yan, dinala na nila sa korte, lalo na kung sa Korte Suprema, mas matagal-tagal man, magkakaroon ng totoong kalutasan. Diba? From bangayan, magiging kalutasan. So, ayun po. Pero, kaya niya yan. Talino yun. Last na po. Paano niyo po in-introduce yung sarili niyo po sa masa? Since musician po kayo and then now, parang pinursu niyo na po talaga into politics. Kung paano ko ini-introduce ang sarili ko sa masa. Tao, Pilipino. Kasi, eto, baka it might sound dramatic, pero sana maniwala kayo. Lalo na, halimbawa sila Wendell, ang tagal na sa daigdig na ito. Ako rin, matagal na ako sa daigdig na to. Parang walang nagbago. Parang walang nagbago sa Pilipinas. Parang 2 steps or 1 step forward, 2 steps back. Tapos nung panahon ni Duterte, sa pananaw ko, many steps forward. Pero ngayon, dami na namang steps back. Wala akong nagbago. Alam nyo ho, aralin ninyo yung mga articles ng mga kasamahan ninyo from 3 administrations na tingnan nyo kung gaano kaulit-ulit yung mga pinag-uusapan natin. Parang walang nababago. So, ang question na lang lagi is, should we keep trying or tanggapin na lang natin? Eh ako, meron akong konting kayabangan. Na feeling ko, hindi. Ako naman, pa-next naman. Susubukan ko baka ako naman, baka yung brand ng aking buhay, yung aking pinanggalingan and the unique composition of my experiences, baka ako po ang makapagdala ng kaunting institutionalized na pagbabago. Institutionalized. So, ayun po. Pa-next lang. Pasubok lang. Okay, thank you. Next will be Miss Pilar Mateo. Ay? Hi, Jean. Tanongin na lang kita. Sige, showbiz sa tanong. Ayoko to si Pilar. Madami alam sa akin to. Naman, Charles. Papayag ka ba kung ang life story mo isasalin sa pelikula? Oh, bakit naman hindi? Ginawa na po yan ng magpakailanman noon. Pero dahil mabata-bata pa ako, hindi pa ganun kadami yung pinagdaanan kong sugat. Siguro ngayon, mas maganda-ganda magiging yung naratibo. Yes, pero
hindi ko naman siya actively pursue. So, ano kaya yung mga highlights ng buhay mo ang ngayon masasabi mo at magiging proud ka para mag-share sa taong bayan? Alam mo, interestingly, ang dami ko pong kinaharap na laban nung nasa gobyerno ako, pero hindi naman siya naging masyadong matunog. Pero yung mga laban ko doon were the most difficult battles ko sa buhay ko. Yung talagang pwedeng wakasan ka talaga o yung reputasyon mo talagang tuluyan ng masira. Pero na-survive ko naman. So kung ako siguro yun, I would focus on that dahil I'm proud of it. Dahil I really thought at some point sabi ko parang hindi ko na masusurvive to. Pero na-survive ko naman. So I'm proud of that. Okay. Last question. Hanggang saan makakarating ang boses mo at anong gagawin mo para mas lumakas pa ang boses mo para sa Pilipino? Alam niyo po, nasa sa inyo yun. Sa totoo lang, nasa media yon. Kasi po, naniniwala ako talaga sa integrity ng media. Honestly. Naniniwala ako na may media na nabibili dahil hindi po tayo plastic. Naniniwala po ako na ang media ay may negosyo na aspeto. Pero, naniniwala din ako na ang media knows na pagdating ng tamang panahon, gagamitin nila yung boses nila sa tama. Kaya alam ko, may mga kauri ako, siguro pa isa-isa, nakakalusot. Nakakalusot yung message ko through you. Kahit hindi masyadong malaki yung aking makinarya. I've seen that work eh. I've seen that happen. Kay Duterte, nakita ko po nangyari din yun. Na dahil naging masyadong interesante na yung kanyang buhay, may mga nag-feature na sa kanya na libre. So nasa sa inyo po kung makakarating yung boses ko sa malayo-layo. Ako, I can only speak truthfully. Tapos bahala na. Thank you and good luck. Thank you. Thank you, Ms. Pilar. Mr. Eric Borromeo here. Attorney Jimmy. Apo, Eric. Ang question ko is kanina kasi sabi mo, parang paulit-ulit na lang for the last how many years na iyong nababasa sa media. Pero this time, ma-assure ka namin na iba ang may susulat namin sa iyo. Di ba? Kaya iba na siya. And listening to you now, parang wow, this is a different Jimmy Bondoc na nakilala ko from the previous mga interviews. And I'm so impressed sa iyo. Ang question ko is ganito. So, thank you. Yeah. Parang, if you're going to, kung nasa Senate ka na, ano yung mga nakabinbin or existing na mga batas na hindi pa naipapasa ang sa palagay mo dapat na i-prioritize na? Nakabinbin? Yun yung mga like, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagiging batas. Yes. Like SOGI, something, mga ganun. Yung mga sample, yeah. Alam mo, lahat ng nakabinbin ngayon, tulad ng divorce law, SOGI at lahat yan, ay nakabinbin for a reason. Mm-hmm. No? Dahil hati ang bayan dyan at napakalaki na magiging epekto niya. Siyempre, yung sinasabi ng iba, ipasa nyo na lang, hindi naman kayo apektado dyan. Pero hindi po totoo yun. Everyone is affected by the divorce law, by the SOGI bill and all that. Alam niyo po kung anong matagal ko nang sinasabing solusyon dyan? Ipaplebisito. Doon po ako naniniwala. Dahil kung talagang naniniwala tayo sa demokrasya, when a bill becomes too contentious, pagbotohan. Para tapos, para boses ng taong bayan. Kasi may mga bagay po na talagang hindi delegable sa mga kongresista lamang. May mga bagay na talagang kailangan mong pulsuhan ang bayan. May COMELEC naman, may budget naman pang plebisito yan. Bakit hindi isabay sa mga eleksyon yung mga talagang pinakamasisidi? So yun po, tingin ko yung divorce is very tricky. Yung SOGI is very tricky. Tsaka ako, kung plastic lang ako, di titingnan ko yung numero. Sino ba in favor sa divorce? Pag madami, sige, doon ako. Pag kontra, madami, sige, doon ako. Pero hindi ako plastic eh. Gusto ko talaga yung makakabuti sa bayan natin. So, yun. Palagi ko, we should utilize the mechanism of a plebiscite more often.
Next question ko, attorney, is lagi na lang sa election, madalas naririnig namin, tutulungan namin ng mga mahihirap, kayangan natin ng buhay. Kasi never pa yata ako nakarinig na tutulungan naman namin ng mga middle class. Kasi kami parang every time, parang ang mga mahihirap, nabibigyan ng pabahay, nabibigyan ng kung ano-ano mga privilege, may 4Ps, pero kaming mga working class, the middle class, na nagbibigay ng mga tax, na kami required mag-tax, lahat. Wala pa akong naririnig na promise para sa amin. Strong yes. Tama kayo. Tama. Sa totoo lang po, there is a thin line dividing the indigent and the middle class. It's a thin line. So, ang nakakapagtaka nga, yung nagtatrabaho, no, pinahihirapan, tapos inaayudahan yung wala namang sakit, wala namang sakuna. I am strongly against an ayuda economy. Strongly. Lahat po ng pera na ginastos nila ngayon, pinamigay kung saan-saan, could have created industries. Kahit isang pabrika lang, magpa-business, magkaroon ng negosyo ang 3,000 people, imbis na mamigay ka sa kahit 30,000 pa yung pamigyan nyo, isang araw na pagkain, ipagpapalit nyo sa isang lasting business concern. Mali talaga ang ayuda economy. Ang ayuda po ay gamot. Hindi po yan daily vitamins. Ang gamot binibigay lang sa may sakit. Kaya strongly against ako dyan. Therefore, one way to help the middle class is to stop the ayuda economy. Kailangan po talagang lagyan ng severe, na strict check and balance ang Kongreso talaga. Believe me, ang congressman natin, kahit anong admin na hindi lang existing, is rogue. It's running rogue. Hindi po pwede. Kailangan po may check and balance ang Kongreso. Pati ang DSWD, sa isang recent hearing na expose nila Senator Amy at Senator Bato, na ang DSWD can immediately just create a project, AKAP, gagawa sila, ganun. Kahit hindi naka-item or naka-earmark sa budget. Hindi tama eh. Hindi tama. Now, to help the middle class, negosyo. Negosyo. Tsaka healthcare. We have the money, hindi po mahirap ang Pilipinas. Hindi po mahirap ang Pilipinas. We have the money. Pero grabe ang corruption, and the corruption is, at the root of it, unchecked power. I sincerely believe that, dadalhin ko yan hanggang langit yung paniniwala na yun. So we have to make sure the powers are checked. That's how I will help the middle class. Hindi dahil magbibigay ako ng pera sa inyo. No, wala akong pera. Wala. Pero we'll make sure that there is a check and balance sa paggawa ng budget. But everything is budget. Sa bahay nyo, ano pinaka-importante usapin? Siyempre budget, kakainin bukas, pamalingke, pambayad sa renta. Ganon din po sa bayan natin. Let's check kung paano ina-approve yung budget. Tapos pag-approve na, yun na. Walang galawan. Hindi yung biglang wawalisin, dadalhin sa ibang... That's unconstitutional. We have to check the powers of Congress, especially budgeting. Sorry, galit ako dyan. Galit ako dyan talaga. Pag nanakaw eh. Thank you, Attorney. At talagang with that, you get my vote. Thank you, Eric. Now, Joey, Austria. Ano na kita kwento. Good afternoon, Attorney Jimmy. I don't know kung nasagot na po kanina, pero I'm curious at gusto ko po marinig ulit. Ano po yung top 3 considerations made you decide to run for Senator? Top 3 po. Diyos, bayan, sarili. Okay. In that order. Pa-expound po konti. Diyos, prayer. Nakita ko na talagang yun yung tawag. Bayan. Walang nagbabago. Tapos wala nang diplomasya sa Senado. Wala na. Sarili. Hindi sa pagpapayaman, kundi to make better use of my life.
Yung tatlong yun. Kasi po, we are all on this earth for a reason. At kapag naramdaman ko na yun yung dahilan ko, doon ako. Okay po. My next question, naging curious din po kanina yung sinabi yung may point in your life na almost bumagsak na ang inyong sarili pero thankful kayo na naka-recover kayo. May kinalaman po ba yun sa issue ng ABS? Well, among other things. Kasi alam naman po natin yung nakaraang administrasyon, one of the most consistently adversarial. Buti sana kung adversarial lang sa simula, tapos kumalma. 6 na taon eh. Dikdikan. 6 na taon. And I was kind of in the fringes of the center. Noong araw, wala namang magpa-persecute sa'yo ng 6 years kung ikaw ay kampi sa isang presidente. Ngayon, 6 years just because aligned ka sa principles ng isang pangulo. Dikdik ka, walang gusto makipagnegosyo sa'yo, iba-block ka, unfriend ka. It's very hard. Very hard because we are all parts of a community. So to be ejected from a community is not easy. The ABS issue is just one of them. So yun, nadikdik din ako doon, naramdaman ko yun. Anyway. Thank you po, Attorney, and good luck. Thank you. Thank you, Joey. Now, since you mentioned his name, Attorney Jimmy, Wendell will ask the next question. Yan, Wendell. Kaedad ko to eh. Hi, Attorney. Malaki bang factor na pag tumakbo din ng Senado, magiging attorney muna? Kung malaking factor? Depende sa posisyon eh. Tingin ko sa executive, magandang abogado, but not so much. Pero sa legislation talaga, di ba, sa legislative, parang, I know the Constitution says, para maging ganyan ka, kailangan 35 years old, di ba, sa Congress, or ano lang, natural born citizen, resident. Ang baba ng kwalifikasyon. Pero nakikita nyo kung minsan yung mga congressman nag-head ng mga committee hearing pero malima. Di ba? So of course, malaking bagay. Not for myself, but for the integrity of the institution that is Congress. Congress is both houses. Ang pangalawa kong tanong di ba sabi ni Romer kanina kung sino yung papalitan mo sa Senate? Ngayon, ang tanong ko naman, sino ang idolo mo sa Senado? Bakit ka tumakbo? Yung idol ko. Yung idol mo. Pwedeng luma o bago. Okay, sino ba? Kasi yung mga luma, ang dami magaling talaga. Si Enrique o si Arroyo. Ang dami, magagaling. Pero yung pinaka. Gusto ko yung mga technocrat talaga, yung mga ople, halimbawa, talagang father of labor yan eh. Di ba? Alam mo, naging professor ko, si Rene Saglisan. Ibang kulay yun, ha? Galit na galit yun noong araw, nung siya nabubuhay pa, sumalangit nawa. Galit na galit yun sa Duterte Alvin. Pero ang galing, brilliant mind. He argues on the precepts of law. Hindi politika lang. Dami mo naging magaling. Sa mga bata. Miriam, no, wow! Di ba? At naging kalaban ni Pangulong Duterte yun. Pero okay lang. Sa mga bata, well, maraming may alam na kaibigan ko si Alan Cayetano. But aside from our friendship, naniniwala ako sa talino niya bilang lawyer. Tsaka yung pagiging patas niya, napapagbati niya yung mga gulo. Oh, yes. Madami. Madami kaso ayoko nang magbanggit ng iba baka magkaselusan. Si Senator Bongo, alam mo kaya gusto ko, bukod sa kaalyado ko, wala siyang absent sa Senate. Walang absent. Tapos, lahat ng naipasa niya na malasakit, he proved na kahit hindi ka lawyer, pwede ko naman gamitin ang influence ko at yung knowledge niya from a local government na maramdaman ng buong bayan. Yung malasakit, huwag kayong tatanggi, ang galing ng malasakit. Di ba? So, ganun. Yun ang mga idol ko, yung action man. Mga action man. Gusto ko yan. Sa showbiz, na naging senador. Meron ba? Meron ka bang idol? Joke lang. Joke lang, kayo naman. Alam mo, si Robin, maraming lumait, ganon, no? Ang hamon ko sa inyo, kausapin nyo. Kausapin nyo tungkol sa konstitusyon.
para kayo po ang makadiskubre kung gaano kalalim yung karunungan nito. Hindi rin siya abogado. Pero kasi po, may mga tao na talagang kung meron kang malasakit sa bayan, aaralin mo hanggang sa kaila-ilaliman at hindi ka mag-aartista lang sa Senado. So yes, he's good. Well, I'll be honest also. Kung mag-name ako ng top senators na idol ko, syempre sisimulan ko kaila Ople, yung mga ganun. Kasi mga ano yun erudite na mga legislators. Pero sa current crop at sa prinsipyo, of course, Robin. Of course. Of course. Senator pa to. Of course. No? Marami akong eto, hindi ko kapartido. Hindi ko kapartido, si Pia, halimbawa, Cayetano, ang galing mag-interpolate. Si Joel Villanueva, yan, walang-wala na akong connection dyan. Pero he always manages to find a correct stand. So, ayun, marami naman. Alam mo, may binubulong dito sa akin si Robin. Ibang artista? Oo. Sino pa bang gusto niyo? Sila daw Lito Lapid, Bong Revilla, Dingo Estrada. Kung lang sinabi ko. I don't think they're doing bad. Ang tinanong nyo kasi idol eh. Yes. Ang idol mataas. Pero if they're doing poorly, hindi naman. May mga ginawa din naman sila. Pero syempre, kailangan yung idol ibahin natin. So, off-lit talaga. So, off-lit talaga. At saka Robin Padilla sa bago. Maraming salamat. Thank you, Wendell. Okay, Miss Ana. Huwag nyo na ibabalik ang mic kay Wendell, ha? Grabe mo tanong. Miss Anne, may follow-up. May question lang po ako, Attorney. Attorney, how do you feel po like magkakaibigan po kayo, but then again, still magkakalaban po sa slot? Kasi like, kunwari po, may mga friends kayo like sa showbiz or sa politics. Yung sa ngayon po. Kaya gustong-gusto ko yung Senate kasi wala kang direct na kaaway. No? So, adversarial, but it's the least adversarial. Pag nasa distrito ka, one-on-one talaga yan, di ba? Pag party list, talagang single vote yan. Sa Senate, hindi naman. Pwede ka makipag-team up, halimbawa kay Congressman Marcoleta, whom I admire. O pwede kami mag-team up. Bakit hindi? Dalawa lang naman kami pwede niya isali. So wala akong nakikitang kalaban. Oo. Yun lang. Sa experience niyo po, nangangampanya na po kayo? Nakapag-ikot na po kayo? Technically, hindi naman ako kampanya. Tinutuloy ko lang yung mga dati ko pang ginagawa. Then pinapag-speak naman talaga ako sa mga forum, sa mga Eagles, mga ganyan. So, it's mga speech lang, gano'n. Pero hindi ako nagsasabi na kandidato ako, gano'n. Hindi naman po. Gusto ba ako makulong? So full na po kayo? Decidido na talaga to run? Hindi pa. Joke. Nag-file na nga ako. Kaya naman, decidido na ako. Pero, ang iniisip ko lang namin ngayon, syempre, kung paano yung best way to win without sacrificing principle. Ang hirap naman talaga. Aminin natin, huwag tayo magplastikan. Ang hirap. May mga tao, hindi mo pwedeng pagtanggapan ng pera kahit ubod ng yaman. Pero syempre, tao ako, natutukso din ako. Ano kaya? Tanggapin ko na lang. Pero I'm proud that up to this day, talagang ang answer ko pa rin, pag ay corrupt yan no talaga. So, mahirap. Sipi mo, naglilimos na nga ako, pero choosy pa. Diba? Ganun yan. Sabi nila, beggars can't be choosers. Diba? Pero choosy pa ako. But what can convince you to accept? The man. Yung pagkatao niya, kung feeling ko wala naman siyang grave na mga offenses against the Filipino people, then why not? Pero kung meron na siyang mga nagawang masama sa Pilipinas, di ba? Paano mo naman tatanggapin yan? Ang hirap, no? Beggar na choosy. Follow up from Romel. Attorney, ikakasal na pala kayo next. Meron na po ba? February, di po ba? Meron na po bang line up ng Ninong at Nino? Opo, ninong ko po si Pangulong Duterte.
Sino pa po? Marami pa, pero siya na lang po yung babanggitin. Sa showbiz po meron. O iba pang politiko. Wala po, wala po. Yung dati kong chairman sa PAGCOR, isa pa yan. Si Andrea. Si VP Sara po nasa Endurance. Hindi, alam nyo, kaya ko lang siya hindi ginugulo kasi nga ang dami nangyayari sa buhay niya. Siyempre naisip ko rin yun. Pero out of respect to for her present situation, hindi ko na siya ginulo. Showbiz po na abay o hindi naman ina. Wala, no? Wala. Wala. Oo. Ay, si Philip Salvador. Pero hindi naman, one of our special VIP guests doon. Pero hindi naman, kasi senatorial din siya eh. So, mas political tingin ko doon. Pwede niyo i-share kung saan ang ceremony? Manila Hotel. Reception Tsaka Manila Cathedral yun. Puro Manila po. Manila Cathedral. Oh. Sa totoo lang po, wala akong masyadong kakayahan para doon. Financially mabigat siya. Pero ginusto ko po doon to be memorable kasi talagang Pilipino tingin ko sa Manila Cathedral at saka sa Manila Hotel. Tapos, sana yung mga ninong tumulong kasi gano'n naman ang gawain Pilipino. Wala akong tinatago. Pero kung hindi man, edi huwag na lang kayo kumain masyado. Dapat pa-cheese lang kayo. At ni honeymoon saan? Sa totoo, hindi pa decided. Pero gusto kong lumipad naman somewhere. Ibang bansa? Para po dun sa mga hindi pa masyadong pamilyar, si future Mrs. niyo po ay si attorney. Alam mo, that's why I said I don't talk about yung personal kong life. Yung wedding lang kasi hindi naman siya personal dahil ikakasal ako, it's a fact. No? Pero hindi ko na siya sinasabi. Pero abogada rin po siya. Abogada siya. 99 years old na siya. Ayun, ganda-ganda attorney. Thank you po. Hindi, pero napakabuting tao. Yun lang ang hinanap ko talaga sa kanya. Thank you and advance best wishes. Thank you talaga. Thank you. Attorney, Wendell is asking kung invited daw ang showbiz press sa kasama. Yes, I have a press table. Meron kaming press table. Pero I hope you don't expect anything lavish. It's a very simple setup for the press. Manila Hotel, simple. Pero kumbaga, yun? Patong-patong lang yung mga silya nyo. Hindi, biro na. It's a special table that I really set aside for select. Siyempre, hindi ko po kakayanin na lahat ng press people ay imbitahin. Pero we will really send invitations. Mahalaga sa amin na nandun kayo. February 2. Feb 2. Attorney, follow-up question. Follow-up from Attorney Don. Attorney, last question. Showbiz naman ito. Sige, sir. During the press con of Manina, she told the media that she will gonna vote for you. Ikaw daw ang number 1 sa kanyang balota. Ikakampanya-kanya. Ngayon? Wala pang tanong eh. So, ano masasabi mo na ibig sabihin maganda naging samahan ninyo? Nina and I grew up together in showbiz. Literally through the toughest times. Ang nag-iisang naaalala namin sa isa't isa is pareho kaming maprinsipyo. Totoo po yan. Pinagdaanan niya, nakita niya yung mga challenges ko dati with major networks na pinanindigan ko yung artistic principles ko and moral principles. Nakita ko rin sa kanya yun. So I suppose now kung dahil sinabi niyang iboboto niya ako, it's not because of our friendship. Then okay na kami, magkakabati na kami lahat. Tagal na nun eh. But I really think she knows me from youth and how I've always operated on. Anong pinanghihinayang mo na about Nina? Wala. Kasi hindi masyadong maganda yung immediate naming paghihiwalayan nun. Kasi nga may mga nakialam. Pero, joke lang. Pero, in time, naayos ka agad because we believed in the goodness of each other. So walang regret. I'm happy she's happily married now. And she's happy for me. She knows my soon-to-be wife very well.
Imbitado siya. Yes. Yes, imbitado siya. Hindi, huwag na natin pagtrabahuhin. Mga friends sa showbiz makikikanta. Hindi naman nila ako sana singilin. Pero kakanta ka rin, siyempre. Sa wedding ko, sa totoo sana hindi. Parang gusto ko sana ako naman yung kantahan. Okay. Thank you. Thank you, attorney. Actually, I'll be transparent with you, no. Wala ka sa sa listahan ko, but because of the platform, the number 3 platform, may tatanggalin ako isa. Sino? I like the number 3. Sino? Sino yung tatanggalin mo? Joke lang. Binaligtad. Ayoko. Sabi, basta may tatanggalin ako because of that number 3. I really love that number 3, the criminalized hospital detention. I really love that. Attorney, I value you. And sana dumami yung ganyang reaction. I value what you just said. Thank you. Thank you, attorney. Now, another follow-up, Attorney Jimmy, si Earl Bracamonte. Breather question naman. Yes. What were some of the